Diyos. Yan, ako naman magtatanong kay 1412. Sige po, tanungin po. Ako po tindig sa aking panayam na ang tunay na INC ay nagse-celebrate ng Christmas. Sige po. Hindi, tatanungin na kita, tumahimik ka muna. Huwag ka mag-mute. Matatagalan ka mag-unmute diyan. Open mo lang yung mo. Ito na yung tanong ko kasi 'di ba yung pagka-Diyos doon ni Jesus Christ ay ever since Diyos na siya doon 'di ba? Tapos nagkatawan tao. So, alin ba yung nagkatawan tao doon? Yung God essence niya o yung human essence? 1412. Ito kasi mag-mute. Hanip naman to. Tagal niyan. Ayun, wala po, Agilos. Walang nagkatawan tao. Wala. Walang nagkatawan tao. Ayun. Wala naman False dichotomy naman yung tapos mo eh. laban. False dichotomy yung mga pinagsasabi mo. May mga option pa. Nililimitahan mo yung option, Wala bro. naman pala eh. Huwag mong limitahan yung option kung mayroon pang option. Tulad ng So, alin ba ang yung tunay ng umiiral INC doon? ay nagse-celebrate ng Christmas. At hindi nyo Hindi, matanggap layo yun. naman ang eh. Wala sa topic yun. Alin ba yung nag-mute na naman bro. Tayo dyan. Sige, palitan mo na nga lang to. Si na lang, si Skeptic na lang. Si Skeptic. Skeptic, mag-unmute ka. Ayun no, ikaw na salamat lang. sa pagtatanong. Siya, sige, magtanong ka na po. Sige, ang tanong ko bro, di ba yung God nature ni Jesus Christ ay umiiral na ever since? Tama. Nung hindi pa siya nagkakatawan tao, di ba, umiiral na yon. Tama. Kasama yun ng Diyos, di ba? Tama. Dahil yun mismo ang So, Diyos, kapatid. Yun mismo ang Diyos. Oo, kasama siya ng Diyos. Yun mismo ang Diyos. Ang persona po ang kasama ng Diyos at ang nature nila o ang essence ay iisa. Alin yung Persona persona po ang na yun? Yung God nature yun, di ba? Yung persona po, hindi po iyon yung God nature itself. May distinction po doon. Ibig sabihin, yung human nature, yun na yung kasama ng ever since. Yung human nature. Hindi po ang human nature. Ang Hindi. persona, opo, yung persona. Ang persona, ano ba yung persona? Divine nature yun o hindi? Hindi po, hindi. Hindi po yun yung yung persona po, hindi po yun yung divine nature, but rather yung at paano ba to? Nalimutan ko kasi Patay. yung definition ng persona eh. So, walang kapatid? pagka-Diyos dun sa persona. Ay, meron Walang po. pagka-Diyos sa Meron persona. po. Yung divine nature po, yung divine nature, yun yung nananahan doon sa divine persona. Ang sabi ko, paano ba to? Iniisip ko kung paano ko pagbababawan yaong definition para maintindihan mo. Kaya sabi ko, So, yung paano ba to? hindi, teka mo, sumagot ka lang bro. Sumagot ka lang. Wag Yun ka nga, matakot sa tanong. kaya ko yun sinabi kasi natatakot Huwag ako ka hindi muna mo umiyak. maintindihan. Sige. Huwag ka muna umiyak para para sige. maganda yung tanungan natin. Sige. Ah, Aha. eh, Aha. so yung divine nature, yun yung nasa persona noong hindi pa nagkakatawan tao. Opo, ang persona ni Kristo. Wala pa yung human nature. Wala pa po. Wala pa yung human nature. Opo. So yung persona na yon, incomplete pa yon kasi wala pa yung human nature, di ba? Hindi. That's a strawman fallacy. Hindi po. Wag mo pala si bro kasi tinatanong ko eh. Oo nga, strawman fallacy Whole nga din, person pero na ba hindi. yun o incomplete person pa siya? Complete person yon, Kuya Agilus. Complete person yon. Oo. Kahit wala pa yung human nature, complete na. Yes, dahil ang human nature po, yun po ay
pag-complete ng plano, ngunit hindi po yung pag-complete ng persona. So ako naman na magtatanong kung ayos Ikaw lang sa na, iyo. ako nga nagtatanong eh. Ako pa kasi. May 5 Mamaya minutes ka na, na may 5 magtanong, minutes bro. na. Akin na to. Ako na magtatanong. Hindi bro, wala pa. Mamaya ka na. After to. Host, tignan mo to. 5 minutes na, nasa time mo. Kalahati na. Hindi, mamaya host. Ako naman yung isa lang niya. Ha? Ako naman yung isa Ano lang. yan? 7 minutes na tanungan? 5 10 minutes minutes lang. yan bro, 10 minutes. Ako So, na yung magtatanong. persona na Ay, ako wala na daw pang, magtatanong. so Ano yung ba yan? persona na wala pang human Host, nature. ano to host? complete na Sino yun. bang magtatanong host? Shawa ko. Oh, ayan na, 4 minutes na actually. Oh, hindi pa ako pa tatanungin. Mamaya ka na nga daw. Mauulit ko. Hirap mo talaga umintindi. Sobra 5 minutes yung tanong mo, 7 minutes kanina. Nagtanong ka pa dun Kaya kay nga, 11. ikaw naman daw magtanong mamaya. Huwag ka na umiyak. Ito, tinatanong ka lang. Umiyak. Sige, gusto mo ganun kala katagal ha? Sige, apo. Hayaan kita, Oo. apo. Magtanong ka. Huwag ka na kasi umiyak. So, So, yung, sige, magtanong ka, apo ha? Ginusto so mo yung ito. persona Gigisahin na ko wala ngayon. pang human nature, Hmm. so yung persona na wala pang human nature, kompleto na yon, hindi yun incomplete. Yes, hindi yun incomplete. So nung nilagyan na ng human nature yung persona, ano na yon? Ganun pa rin, complete pa rin. Complete pa rin, walang additional. Wala. Ang additional, So yun wala po, siyang duwa. wala pong additional doon. Bagkos yaong sinasabi mong complete na po ang pagka-Diyos ng persona. Ngunit yaong sinasabi mong additional, yes, in different sense, but in the sense na pagka-Diyos ay hindi po. Yaon pong ang tinatawag nating human nature. Yun po ay pagko-complete na ng plano ng Diyos. Opo. Malapit na po makomplete ang plano ng Diyos. Ayun. Kung nagkatawang tao yun bro, nagkatawang tao na, meron na siyang human nature at saka divine nature di ba? Oo. Tama? So ano yung nagkatawang tao doon? Yung human nature o yung divine nature? Wala dyan sa dalawa, yung divine persona. Kaya nga. Kasi galing siya sa divine nature, di ba? Galing siya sa Yung divine persona nga, hindi person yung niya na divine yun, nature. di ba? Hindi mo po ba Hindi yung naiintindihan? God nature niya yan, di ba? Yung divine nature, yun yung God nature, di ba? Yes, pero meron tayong tinatawag na divine persona, which is nagpo-possess o meron siyang divine nature. Doon Gets? tayo sa nature kasi yun ang nagkatawang tao eh. Di ba? Hindi ko ganun stand na yung divine nature, yun yung nagkatawang tao. Hindi ganun yung stand ko. Yung stand ko, yung divine persona. Kanina ko pa yun sinasabi sa Ay, yung comments. divine person. Hmm. Alin ba yung divine person doon? Yung human nature o yung divine nature? Wala dyan sa dalawa dahil ang divine nature, yun yung qualities o yung essence ng divine persona. So, Gets? wala palang nagkatawang tao kasi wala naman pala doon Meron. yung divine nature. Meron. Yun yung divine Sure, persona ng tsaka- nagkatawang tao. Sure. Okay? Divine person niya ang nagkatawang tao. Again, nai-strawman mo na naman ako. Kanina Ano ka yung pa. divine person na yon? Yun yung persona ni Ano Cristo. yung divine person na yon? Human nature o divine person? Divine person. Ano nga yon? Human nature o divine nature? Wala nga dyan sa Divine dalawa. nature. Wala nga dyan sa dalawa kasi nga merong distinction between the divine persona and the divine nature. Kanina ko pa sinasabi dyan, distinction between the human person, the divine persona sa divine nature and human nature. Ngayon, nagkatawang So, iba tao. yung divine person. So, magkaiba pala yung divine person sa human person. Hindi. Nestorianism ka na. Wala akong sinasabing okay. gano'n. Sabi mo, meron na siyang divine person nung hindi pa nagkakatawang tao. Oo nga, pero yung human nature, yung persona ng human nature, yun din yung divine persona. Ngunit human Yari. nature yun. Bakit yari? Hindi mo lang naiintindihan, yari na agad. Yan kasi. So, yung divine person niya ang nagkatawang tao. Yes. Yan, yung divine person. Nung magkatawang tao yung divine person, ano na yon? Diyos pa rin. Ano ba? Ano bang Hindi, gusto mo? ano na yun? Anong person na yon? Yung magkatawang tao, yung divine Same pa rin. person. Divine person pa rin. Ano ka ba? Nagkaroon Divine lang ng person pa rin. nature. Divine person pa rin. Sino yung divine person?
Yun yung anak ng Diyos. Okay, ako na magtatanong. Tapos na yung time mo eh. Ayun, Kuya Viewers, na full 10 minutes yung pag Ay, ako na ha. So, tatanungin ko si Agilus. Di ba, Agilus, nilatag mo ang Colossus 2:9 at sabi mo doon ay pinoses ng, pinoses si Jesus Christ, tama? Oo, kasi ganun lilitaw pagka yung analogy nyo ang paiiralin. Kasi sabi nga, kanina na skeptic, hirap na hirap siya doon kung yun ba ay human nature o divine nature. Kasi Ay, nga, sige. may dalawang nature nga si Jesus Christ. Yun ang ano nyo, eh. Yun ang analogy nyo eh. Meron Ay, siyang sa iyo divine naman, nature at Agilus, meron siyang tayo, human sagutin mo na lang nature. yung tanong, Agilus. Pinoses ba si Jesus Christ doon, yes or no? Yung Jesus Christ nyo na possession. Ay, Pero so yung naposes ka. Ito ang tanong, yung Agilus. Jesus Christ na totoo, walang ganon. Kasi yung Ay, Jesus sabi mo Christ kanina na sa totoo, walang ganon. Ay, sabi mo kanina sa Colossus 2:9 na possess siya. Ilang beses minuod, possess. Tapos ngayon wala na. Hindi, doon sa totoong Jesus Christ, walang possess na naganap. Kasi Ay, talaga pinanganak siya ni Maria na tao. Ay, sumali ka At nung una, pala sa yung Colossus Ano 2:9 kanina. ano ba, sasagot ba ako o magsasabayan tayo para maganda? Ano ba talaga? Ay, Sabayan sumagot ka na. na kasi. Ang paliwanag mo kasi ay wala na sa sagot. Ibang paliwanag na. So, hindi Ano ba, kailangan. sasagot ba ako? Sabayan tayo para magkaintindihan tayo. Sabayan. Ay, Ano? so sumagot ka na pero Sige, wag kang sabayan tayo ha. magpaliwanag. Gusto mo sabayan ha? O sige, sabayan. Sige. Ay, host. Wala bang maayos na kausap, host? Yung maayos na INT. Magtanong ka lang kasi, huwag ka mag-interrupt. Ayan, Magtanong ka lang kasi, huwag ka mag-interrupt. So, Huwag ka ito ang mag-batiin. tanong, Tanong lang. Agilus. Ito ang Tanong lang, kaya mo ko sumagot. Ay, ito na nga yung tanong. So, Agilus, so mali ka ba kanina na sinabi mong pinoses? Mali ka or hindi ka mali? O, sagot ko. Hindi ako mali kung yung Jesus nyo ang tinutukoy na peke. Kasi merong nilikhang Jesus Christ na peke noong 325 AD. Eh, Meron okay. nilikha ang Catholic Church na peking Kristo ipinanganak noong 325 AD. Ay, okay. So, again, ulit yung tanong ha. Tama ka ba doon na pinoses? Pinoses ha, yung possess. Pinoses si Jesus Christ doon sa Colossus 2:9. Tama Yung ka, hindi ka Jesus, tama. yung Jesus na inimbento ng Katoliko noong 325 AD, possess na possess. Bakit? Kasi nagkatawan tao, pumasok doon, may human nature, may divine nature, di mo maintindihan kung anong nature, naghalo-halo na ron, di mo na mawari. Eh, Kuya Viewrista, pwede ka bang usapin saglit mga mga 30 seconds? Pwede ba pa-send na recording? Luther, pwede ba Tanong muna lang, ako magtanong? Pwede naman skip tick, pero ito nga kasi yung yung gusto sa host, pwede ka bang mag-send sa akin ng recording? Ayan. Sige, Ay, Luther, pwede ko na bang tanungin si Agilos? Kasi di ako nakatanong sa kanya kanina. Mamaya na skeptic kasi. May request kasi ako sa host, di mo sagot yung host. So, host, pwede ba ako makakuha ng recording nito, host? Ay, hindi. Pati rin po yung latag ni Agilus kanina sa Colossus 2:9. Tapos yung tanungan, yun lang naman po. Ay, thank you po. Go skeptic, ikaw na. Ayun. Okay, Kuya pwede mo bang i-on mic si Kuya Agilos? Okay, tanong. Tanong ko sa iyo, Kuya Agilos. Aware ka ba sa lexical definition ng ginamit doon na theotetos kung saan ginamit na Greek word doon sa sa pagka-Diyos sa Colossus 2:9? Aware ka o hindi ka aware? Aware ako doon at walang ginamit doon na inkarnato. Wala yung inkarnato. Wala yung... Thank you. Ngayon, Kuya Agilos, kung aware ka kung ano yung lexical definition, ano po ang lexical definition ng theotetos? Alam ko yan na ko lang na medyo nakalimutan ko lang. Kasi Hindi mo mabibigay ngayon, Kuya Agilos. alam ko yan, nakalimutan ko lang. Hindi Wala mo mabibigay. inkarnatos, pagkakatawan tao, wala talaga yan. Hindi mo mabibigay yung yung ibig sabihin ng na Ibigay mo na lang kung gusto mo ibigay at magtanong ka. Maraming salamat. Aware ka ba, Kuya Agilos, na sinabi doon, Kuya Agilos, no?
na kung titignan natin doon ngayon sa interlinear, sinasabi doon yung lexical definition ng ng Okay. May ipapakita muna kung talata kay Uncle ano. Aha. Ah. Ayan, magtanong ako kay Uncle Agilus. Ah. Sa basahin ko muna bro ha. Sige, sige. In my vision at night, I looked, and there before me was one like a son of man, approached to the ancient of days, and was led into his presence. Ang tanong ko dito bro, yung son of man ba dito bro ayon sa Jewish, yung kabir o kabar, tumutukoy ba ito sa tao lamang bro o hindi? Ang sabi kasi dyan, bro, ang sabi dyan, before me was one like a son of man. Tulad, pwedeng metaphorical yan, pwedeng literally. Oo. Ah, Yung yung son of man dyan, yung kasi tulad like, pwedeng metaphorical, pwedeng literally. di ba yung son of man kung sa Hebrew bin Adam, bin Adam, ngayon yung like yung likeness ang nakalagay doon kabir o kabar, ibig sabihin daw ay long time ago. Yan nga ang sagot ko, bro. Ang sagot ko, naintindihan mo ba yung sagot ko, bro? Pwedeng yan, pwedeng literally, pwedeng metaphorical. Kasi sa Hebrew, ang son of man, pagpapakita ng isang tao na nasa kababaan, yung son of man. mababang, kumbaga, sa kababaan, o pagpapakumbaba. Yan ang definition ng Hebrew sa terminong son of man. Okay. Ngayon na yung tanong ko bro is like a son, yung terminong kabir o kaba. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, Hindi yung son pwede of kang man. metaphorical yan. Pwede kang metaphorical yan. Pwede kang Kaya nga. literally. Ngayon ang termino na yan ay ginagamit, kinakapit yan sa tinatawag na Almighty God or long time ago, yung in other word Alpha and Omega. Ngayon, agree ka ba bro na itong son of man na ito ay kinakapitan siya ng terminong kabar o kabir? Kahit ano nga bro kahit ano nga ikapit dyan, pwedeng metaphorical lang yan o pwedeng literal yan. Yan nga sinasabi ko sa iyo. Ngayon, kung Alpha at Omega ang isang tao, walang problema yun. Hindi kunaya na Diyos siya. Halimbawa, yung misis ko na nag-propose ako sa kanya noon, sabi ko, bago ko siya pinakasalan, sabi ko, ikaw na ang aking Alpha and Omega. Binigay ko sa kanya yung singsing, sinuot ko sa kanya, yung engagement ring. Ibig sabihin, Diyos yung misis ko, porket Alpha and Omega ko siya. Siya na yung una't huli kong mamahalin. Alpha and Omega ko na siya. So ngayon bro, kasi ang tawag dyan, yan yung messianic vision ni Daniel, son of man, like a son of man. So ibig sabihin, totoo ba na tao talaga o likeness lang? Ayon dyan sabi ko nga sa iyo, dalawa nga yan. Pwedeng metaphorical, pwedeng literally. Pero kung ang tinutukoy mo si Kristo, talagang literal na tao. Dahil ang sabi ni Kristo, ako'y tao, nagsasabi ng totoo. At sinabi pa ni Apostol Pablo, may isang Diyos at may isang tao. Ang Diyos ang Ama, ang tao si Kristo. Kaya makikita mo yung difference. Diba? Okay. Sige, ano pa? Next question.
So, kung likeness lang pala ng tao, anyong tao, mapapalagay ba natin siya na tao o hindi, bro? Kasi merong tinutukoy na likeness ng tao sa attributes. Halimbawa, yung nasa Pilipos, nakitulad sa tao, likeness ng tao, attributes 'yon. Mm-mm. Ano bang meron ang attributes ng tao? Halimbawa, ang tao may attribute yan na kasi ang tao nilikha ng Diyos yan, dinesign para maglingkod sa Diyos. Yan ang design ng tao, maglingkod. Okay. 'Di ba tanda mo pa yung talata sa yung sa ebanghelyo na sinabi na ako'y nagsasaysay sa inyo na tao, ba't nyo pa ako pinagpantangkaang patayin? So, agree ka ba, bro, na si Kristo dito ay Juan. kiniklaim niya directly yung tinatawag nating like a son of man dito sa Daniel 7? Kaya siya binabato. Wala pa naman si Kristo dyan, bro eh. Hindi Wala kiniklaim pa naman si Kristo dyan. nung time na pagbabatuhin sana siya. Claim yan, bro. Paano nga niya maiki-claim niya? Wala pa naman siya dyan. Pero Hindi pa naman Christian evil. pero agree ka na kiniklaim ni Kristo na siya yung son of man. Bro? Ano yan? Agree ka ba na kiniklaim directly ni Kristo na siya yung tinatawag na anak ng tao? Oo. May siya niyan. May mga claim siya niyan. Anak ng tao. Taong totoo. Special na tao. May mababasa tayo sa Biblia din eh. Taong anak ng Diyos. Tama. Ngayon, bro, Meron siyang lolo. May lolo siya, may lola, may tatay, may nanay. Tao talaga. Ngayon ang Hindi pwede sabihin na tao-tauhan lang. Sa Marcos 14 sinabi 14 talatang 60 to 65, sinabi ng Pariseo na ikaw ba talaga ang anak ng kataas-taasan na Diyos? Sabi ni Kristo, oo, ako ang anak ng Diyos at makikita nyo ang anak ng tao na bababa mula sa langit. Ngayon, bro, ang tanong ko, kiniklaim na ba talaga ni Kristo dito yung Daniel 7, yung tinatawag nating Son of Man? Kasi sinabi niya yun sa Marcos 14. Ano diyan? Anong problema? So ngayon may ipapakita akong talata. Ano tanong? Ito na yung tanong. Yan, So ano agree ka bro, agree. Na kiniklaim na niya directly. Ngayon sa Romans 9:5, ito na yung sinabi ni Pablo. There are patriarchs and from them is traced the human ancestry of the Messiah. So yung Messiah daw na si Kristo ay may human ancestry. Who is God over all forever and praise Him. Amen. Agree ka ba, bro, na hindi lang siya tao talaga kasi ayon dun sa Daniel 7 at ayon dito sa pahayag ni Pablo at ayon din dun Pag sinabi mo hindi siya tao talaga. Pag sinabi mo hindi siya tao talaga. Hindi lang siya tao. Pag sinabi mo kasing hindi si Kristo tao talaga, directing assault yan kay Kristo na pagpapakilala na antikristo ka. Kasi si Kristo na nga mismo ang nagsabi na ako'y tao. Tapos ida-direct assault mo si Kristo na hindi ka tao talaga. Di antikristo ka noon. Diba? So pero agree ka na kiniklaim niya directly yung Daniel 7 na son of man. Oo nga, bro. Okay, Kinlay niya na son of man siya. Kinlay niya na son of God siya. Hindi lang naman siya nagkiklaim na son of man at son of God. Pati yung mga apostol, pati yung mga Kristiyano, son of man din sila, son of God din. So ngayon, Diba? Uncle, bro Aguilos, so sa ngayon ka ba, si Pablo pa rin, sa 2:13 ng Tito, na sinabi niya, na appearing of the glory of the great God and Savior Jesus Christ is quoted pa rin ito
sa sulat ni Daniel? Mali eh. Kasi mali ang ano mo dyan eh. Mali ang pagkaka-interpret mo dyan sa palista. Kasi dyan sa... Ay, thank you bro, wala na ulit. Thank you. wala na. Wala na time. Wala na tayo. Yung God ni Jesus Christ dyan, yung